Ang bawat ikot ng gulong ng mamahaling SUV ni Isa ay tila naglalapit sa kanya sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang iniwan. Ang Forbes Park, ang mga board meeting, at ang milyong-pisong kontrata ay tila naglaho habang binabaybay niya ang lubak-lubak na kalsada ng San Rafael. Hindi siya narito para sa negosyo. Narito siya para sa isang pangako. Sa tapat ng isang maliit, luma, pero malinis na bahay kubo, huminto ang sasakyan. Doon sa ilalim ng malamig na lilim ng puno ng mangga, nakatayo si Althea. Bitbit ang isang kupas na maleta na tila kayang tangayin ng hangin. Ang suot nitong bestida ay sadyang luma na, pero ang kanyang muka, walang bakas ng make-up, maputla at puno ng lungkot. Nagtataglay pa rin ng isang uri ng ganda na hindi kayang itago ng kahirapan. Ang kanyang mga mata ay tila laging may luha na handang pumatak. Isa, pabulong na tawag ni Althea. Ang boses nito ay nanginginig. Bawat salita, tila hirap bigkasin. Hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan, kundi dahil sa iyo baka. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Tuluyan ang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Mabilis na lumabas si Isa ng sasakyan at niyakap ng mahigpit ang kababata. Damang-dama niya ang pangangatog ng manipis na katawan ni Althea. Tama na, Thea. Tapos na yon. Hindi kita pababayaan. Magkapatid tayo, di ba? Sa akin ka natitira, sa Manila. Nagsimula silang maglakad, pabalik ng sasakyan. Inagaw ni Isa ang maleta mula kay Althea. Ako na rito, baka mapagod ka pa. Habang binubuksan ni Isa ang trunk, nanatili si Althea sa tabi ng pinto ng sasakyan. Tila natatakot itong hawakan. Tila nahihiya sa karangyaan nito. Sigurado ka ba, Isa? Tanong ni Althea habang sumasakay sila. Nakatingin ito sa makintab na dashboard. Sa malambot na leather seat. Baka nakakaabala ako sa inyo ni Paul. Baka magalit ang asawa mo. Ngumiti si Isa habang sinisimula ng pagmamaneho pabalik ng Maynila. Ano ka ba, Thea? Matutuwa si Paul. Lalo na kapag nalaman niyang ikaw ang kababata kung laging kinukwento ko sa kanya. Gusto na ng mga kagaya mo, at least kahit papano may makakasama ako sa bahay kapag busy siya sa trabaho. Sa buong biyahe, tanging ang mahinang tugtog sa radyo at ang kwentuhan tungkol sa kanilang kabataan ang namamayani. Si Althea nakikinig lang. Paminsan-minsang umingiti o tumatango. Pero nananatiling tahimik at tila nagmamasid. Huminto sila sa isang tanyag na kainan sa NLEX para mag-break. Habang naglalakad sila sa malawak na restaurant na puno ng pamilya at turista, pinagmamasdan ni Isa kung paano tila namamangha si Althea sa bawat bagay. Sa mga ilaw, sa dami ng pagkain, sa mga taong nagtatawanan. Umupo sila sa isang pwesto sa tabi ng bintana. Habang nag-order si Isa, nanatili ang tingin ni Althea sa kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Ayos ka lang ba, Thea? Tanong ni Isa ng puno ng pag-aalala. May masakit ba sa'yo? Umangat ang tingin ni Althea, ang kanyang mga matay muling nangilid. Wala, Isa. Ayos lang ako. Iniisip ko lang kung gaano ka kabuti. Kung gaano ako kaswerte na naging kaibigan kita. Hinawakan nito ang kamay ni Isa. Salamat ha. Pangako hindi ako magiging pabigat. Niyakap muli ni Isa ang kaibigan. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga magkasama na tayo. Pagdating nila sa mansyon sa Forbes Park, saktong kapaparada lang din ang sasakyan ni Paul. Bumaba ang asawa ni Isa, matangkad dito, makisig, at may ngiting tila kayang ayusin ng kahit anong gulo. Agad na lumapit si Isa at humalik sa pisngi nito. Paul, darling,
Ito na si Althea, yung kaisa-isa kong best friend mula probinsya. Pakilala ni Isa, puno ng excitement. Tumingin si Paul kay Althea. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng katahimikan na tila huminto ang mundo sa paligid nila. Ang mga mata ni Paul ay naglakbay sa mukha ni Althea hanggang sa mga paa nito, bago muling bumalik sa mga mata ng dalaga. Hindi ito isang mapanuring tingin, kundi isang tingin na puno ng paghanga sa inosenteng ganda nito. Welcome to our home, Althea. Malambing na sabi ni Paul. Inabot niya ang kamay nito para makipagkamay. Salamat po, Sir Paul. Mahinang sagot ni Althea sa bayoko ng ulo. Isang kilos na mukhang paggalang at pagkahiya. Pasensya na po kung mahikihati ako sa tirahan niyo sa ngayon. Pumasok silang tatlo sa loob ng bahay. Habang naglalakad sa malawak na foyer, abala si Isa sa pagtawag sa isang katulong para iayos ang kwarto ni Althea. Hindi niya napansin na nasa likuran niya habang paakit ng hagdan. Bahagyang bumagal ang lakad ni Paul para sabayan ang babae. At si Althea, na tila ramdam ang presensya ng lalaki ay nanatiling nakayuko. Pero may isang maliit na ngiti na sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na tila nagsasabing nahanap niya na ang kanyang bagong tahanan. Sa bawat hakbang ni Isa sa loob ng malawak na mansyon, puno ng sigla habang pinapakita niya kay Althea ang bawat sulok na magiging bagong tahanan nito. Hawak-hawak niya ang kamay ng kaibigan. Hila-hila ito patungo sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang mga guest room na kasing laki ng isang maliit na apartment. Sa bawat pagdaan nila sa mga pasilyong pinalamutian ng mga painting at mamahaling chandelier, nanatiling nakayuko si Althea. Ang mga daliri mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na bestida. Dito ang kwarto mo, Althea. Masayang bungad ni Isa habang binubuksan ng isang double door na gawa sa mahogany. Pinasadya ko talagang palitan ng kortina kanina para mas maaliwalas ang gising mo bukas. Pumasok si Althea sa loob. Ang kanyang paang nakayapak sa malambot at makapal na carpet ay tila nag-aalangan na humakbang pa. Lumingon siya kay Isa na may mga matang nagniningning sa pasasalamat. Masyado naman to maganda para sa akin, Isa. Bulong ni Althea habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na comforter ng kama. Baka hindi ako makatulog sa sobrang lambot nito. Sanay ako sa matigas na papag lang sa probinsya. Tumawa ng mahina si Isa at lumapit para yakapin ang kaibigan sa balikat. Nandito ka na sa akin, kaya kalimutan mo na yung hirap doon. Simula ngayon, lahat ng mararanasan mo puro ginhawa na lang. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok si Paul sa silid bitbit ng isang baso ng wine. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Pinagmamasa ng eksena ng dalawang magkaibigan. Ang kanyang mga matay hindi maalis sa itsura ni Althea na tila isang ligaw na usa na naligaw sa isang palasyo. Mukhang komportable naman siya dito, darling. Singit ni Paul na naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Althea. Don't worry, Thea. Isa is the boss of this house. Kung anong gusto niya yun ang masusunod. At gusto niya maging prinsesa ka dito. Maraming salamat po, Sir Paul. Sagot ni Althea na mabilis na umiwas ng tingin at tumingin sa sahig. Nakakahiya po talaga ang abalang dala ko. Huwag mo na ako tawaging sir, just Paul. Nakangiting sabi ng lalaki habang humahakbang palapit sa kanila. Pamilya ka na rin dito dahil kay Isa, kaya relax ka lang. Lumabas muna si Isa para sagutin ang isang tawag. Mula sa kanyang opisina tungkol sa isang malaking closing deal. Naiwan sa loob ng kwarto sina Paul at Althea. Ang katahimikan ay tila naging mabigat. Tanging ang tunog lang ng aircon ang naririnig sa paligid. Totoo nga ang sinabi ni Isa. Panimula ni Paul habang dahan-dahang inilalapag ang baso sa bedside table malapit kay Thea. Na napakaganda mo raw sa personal. Hindi niya nabanggit na may kasama palang lungkot ang ganda mo na nakakaakit intindihin. Bahagyang napaangat ang tingin ni Althea. Ang kanyang pilikmatay nanginginig.
Simple lang ho akong tao, Paul. Wala po ako may pagmamalaki kundi ang kabutihan ng loob ni Isa. Ang kababaang loob ay isang katangian na bihirang makita sa lungsod na ito? Tugon ni Paul at ang boses ay naging mas malalim at mas malapit. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko hindi ka malulungkot dito. Nang bumalik si Isa, naabutan niya nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga taniman sa probinsya. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa isip niya, tama nga ang desisyon niyang kunin si Althea. Ang mansyong ito na dati tahimik at tila walang buhay. Kapag wala siya'y magkakaroon ng bagong enerhiya. Lumipas sa mga araw at unti-unting naging pamilyar si Althea sa routine ng bahay. Tuwing umaga, habang nag-aagahan sila sa garden, tahimik lang na nakaupo si Althea sa gilid at naghihintay na tawagin ni Isa para sumalo. Isang umaga, habang naglalakad si Isa patungong opisina ng bahay, nakita niya si Thea na maingat na nagdidilig ng mga halaman. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito, at sa paningin ni Isa, tila isang anghel ang kaibigan na nagdadala ng kapayapaan sa kanyang magulong mundo ng negosyo. Ang galing mo talagang mag-alaga ng halaman, Thea. Puri ni Isa habang papalapit. Simula nang dumating ka, mas naging buhay yung mga rosas ko dito. Libangan ko lang to, Isa. Sagot ni Althea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang kamay. Gusto ko lang makatulong kahit sa maliit na paraan. Nahiya na kasi ako sa mga kasambahay niyo. Baka isipin nila wala akong ginagawa kundi kumain at matulog. Hinawakan ni Isa ang kamay ni Thea. Huwag mong isipin na sasabihin ng iba, bisita ka rito. Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi kita pipigilan. Basta huwag mong papagurin ang sarili mo. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na dinner party si Isa para sa ilang kliyente. Pinilit niya si Althea na sumama at binihisan niya ito ng isang mamahaling cocktail dress. Habang naglalakad sila pababa ng grand staircase, halos di makapaniwala ang mga bisita na ang kasama ni Isa ay isang probinsyanang kinupkop lang nito. Ang simpleng ganda ni Althea naging sentro ng atraksyon, lalo na sa mga mata ni Paul na hindi maalis ang tingin sa kanya habang nakikipag-usap sa mga investor. Nagpatuloy ang gabi, sa gitna ng tawanan at tunog na nag-uumpog ang mga baso ng champagne. Lumabas si Althea sa terrace para kumuha ng konting hangin. Nakatayo siya doon, nakatingin sa mga bituin, nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Di ka ba sanay sa ganito karaming tao? Tanong ni Paul habang lumalapit. Bitbit ang isang jacket na isinuot niya sa balikat ni Thea. Malamig ang hangin dito sa labas. Salamat, Paul. Mahinang sagot ni Althea. Hinigpitan niya ang hawak sa jacket na amoy ang panlalaking pabango ni Paul. Medyo nahihilo lang po ako sa dami ng ininom na alak. Sa amin po kasi tuba lang yung alam ko eh. Humalakak si Paul at tumabi sa kanyang pasamano. Ibang-iba ka kay Isa. Si Isa lagi handa sa labanan. Lagi matapang pero ikaw parang kailangan mong protektahan sa bawat sandali. Tumingin si Althea kay Paul, ang kanyang mga matay puno ng inosenteng pagtatanong. Protektahan? Bakit naman po? Sanay po ako sa hirap sa probinsya. Kaya ko po magbuhat ng mabibigat na balde ng tubig. Hinawakan ni Paul ang dulo ng buhok ni Althea. Isang kilos na naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng puso ng dalaga. Hindi yan ang ibig ko sabihin. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng puso. Bago pa man makasagot si Althea, narinig nila ang boses ni Isa na tinatawag sila mula sa loob. Mabilis na lumayo si Paul at bumalik sa loob ng party. Iniwan si Althea na nakatitig sa dilim. Suot ang jacket ng asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon tuwing madaling araw, tila isang kumot na bumabalot sa bawat lihim na nagsisimulang mabuo. Habang si Isa mahimbing na natutulog dahil sa pagod mula sa sunod-sunod na meetings, si Althea gising na. Dahan-dahan siyang bumababa patungo sa kusina.
upang uminom ng tubig. Ang kanyang manipis na saplot humahampas sa kanyang binti sa bawat hakbang. Hindi niya inaasahang madaratan si Paul sa bar counter. Nakatingin sa malayo habang may hawak na baso ng scotch. Tumigil si Althea sa huling baitang ng hagdan. Tila nag-aalinlangan ko itutuloy ang paglalakad. Di ka rin ba makatulog? Tanong ni Paul nang hindi lumilingon. Ramdam niya ang presensya ng dalaga kahit wala itong ingay sa pagkilos. Nagising lang ako dahil nauuhaw. Pasensya na po kung naistorbo ko yung pag-iisa niyo. Sagot ni Althea habang dahan-dahang lumalapit sa dispenser. Humarap si Paul sa kanya. Ang kanyang mga matay tila mas mapanuri sa ilalim ng dim lights ng kusina. Wala namang kaso yun. Sa katunayan, mas gusto ko may kausap sa ganitong oras kaysa makipag-usap sa sarili ko tungkol sa mga problema sa negosyo at kumpanya. Masyado po ba kayong maraming iniisip? Tanong ni Althea habang iniinom ang tubig. Ang kanyang mga matay nakatitig sa lalaki sa ibabaw ng gilid ng baso. Ang buhay sa negosyo, hindi kasing payapa ng buhay sa probinsya, Althea. Tugon ni Paul habang inilalapag ang kanyang baso. Minsan nakakapagod din. Ang laging kailangan maging matatag at matagumpay. Siguro kailangan nyo lang ng magpapaalala na tao rin kayo at hindi makina. Sabi ni Althea na may kasamang malambing ng ngiti. Kahit ang pinakamalakas na puno, kailangan din ng ulan para hindi matuyo. Natigilan si Paul sa sinabi ng dalaga. Lumapit siya ng ilang hakbang, sapat na para maamoy ni Althea ang hinalong amoy ng mamahaling alak at tabako. Napakalalim mo pala mag-isip. Ibang-iba ka talaga kay Isa. Si Isa kung titignan ng puno, ang iisipin niya kung magkano ang halaga ng lupa kung saan ito nakatanim. Huwag niyo po i-compare sa akin si Isa. Isang hamak na tagahanga lang ako sa lahat ng narating niyo mag-asawa. Hindi ka lamang hamak na tagahanga, Althea. Sabi ni Paul sabay haplos sa braso ng dalaga. Ikaw ang unang tao nagpaalala sa akin na kailangan ko ring huminga. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Isang uri ng kuryente na hindi maipaliwanag. Pero bago pa man lumalim ang pag-uusap, narinig nila ang yabag ng mga paa mula sa itaas. Mabilis na lumayo si Althea at nagkunwaring nagliligpit ng baso. Ilang sandali pa lumitaw si Isa, nakasuot ng kanyang silk robe at tila bagong gising. Paul? Thea? Anong ginagawa niya rito sa baba sa ganitong oras? Nagising lang ako para uminom ng tubig, darling. Nakita ko si Althea na kukuha rin sana. Paliwanag ni Paul na tila walang anumang nangyari. Pinapayuhan ko lang siya na huwag masyado magpuyat dahil may pupuntahan tayong site visit bukas at gusto kong sumama siya. Talaga? Sasama si Althea sa site? Tanong ni Isa na tila natutuwa sa idea. Mabuti yon para makakita siya ng ibang kapaligiran bukod sa loob ng bahay. Oo, Isa, kung hindi po ako nakakaabala. Sagot ni Althea na muling bumalik sa kanyang inosenteng anyo. Gusto ko rin sana matuto kung paano tumatakbo ang trabaho niyo. Niyakap ni Isa ang kanyang kaibigan. No ka ba, hindi ka abala, Thea. Gusto ko nga matuto ka para balang araw matulungan mo ako sa opisina. O kaya naman, ikaw ang humawak sa isa sa mga properties ko. Salamat sa tiwala, Isa. Sabi ni Althea habang nakatingin kay Paul sa likod ni Isa. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong binibigay niyo. Kinabukasan, tumuloy sila sa isang malawak na lupain na balak gawing subdivision ni Isa. Habang abala si Isa sa pakikipag-usap sa mga engineer at architect, naiwan sina Paul at Althea sa ilalim ng isang malaking tent. Ang init ng tanghali ay tila nagpapadagdag sa tensyong nararamdaman nila mula pa kagabi. Mainit ba para sa'yo? Tanong ni Paul habang inaabotan ng malamig na towel si Althea. Medyo pero sanay naman ho ako sa bukid. Tugon ni Thea habang tinatanggap ang towel. Pero salamat po sa pag-aalala. Hindi ko mapigilan mag-alala sa'yo.
Bulong ni Paul na sapat lang para marinig ni Althea sa gitna ng ingay ng makinarya sa paligid. Mula nang dumating ka dito, tila nawala ang focus ko sa mga blueprints na ito. Huwag niyo pong sabihin yan, baka may makarinig sa inyo. Sabi ni Althea na may halong pabebe at takot. Asawa kayo na matalik kong kaibigan. Alam ko, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sabi ni Paul, habang tinitignan si Isa mula sa malayo. Minsan ang puso, hindi nakikinig sa kung anong tama at mali. Tumingin si Althea kay Isa. Isang tingin na walang emosyon, pero sa loob ay may namumuong plano. Kung ganun po, anong balak niyong gawin? Sa ngayon, sapat na malaman mong hindi ako mapakali kapag malapit ka. Sagot ni Paul. Sa paglubog ng araw, habang pauwi sila sa mansyon, nananatiling tahimik si Althea sa backseat. Pinagmamasdan niya ang masayang pag-uusap ni Isa at Paul sa harap. Sa bawat tawa ni Isa, lalong tumitindi ang pagkirot ng puso ni Althea na hindi niya mawari. Hindi niya naisaktan ng kaibigan. Pero may kung anong mga paru-paro sa tiyan niya. Sa narinig kay Paul. Lumipas ang mga linggo at ang mansyon na dati simbolo ng tagumpay ni Isa, dahan-dahang nagiging luntian ng isang mapanganib na laro. Isang hapon habang abala si Isa sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang bagong acquisition sa probinsya, naiwan sina Paul at Althea sa malawak na garden. Ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kahel, nagbibigay ng madamdaming liwanag sa paligid. Masyado ka namang seryoso sa pagbabasa ng librong yan. Panimula ni Paul habang dahan-dahang umuupo sa tabi ni Althea sa swing. Di mo ba napapansin na kanina pa kita pinagmamasdan? Bahagyang nagulat si Althea at sinara ang libro. Isang simpleng nobela tungkol sa pag-ibig na ipinahiram ni Isa. Pasensya na Paul, masyado lang ako nalibang sa kwento. Dahil tila ba nakaka-relate ako sa bidang babae na lagi naiiwan sa huli. Hindi ka maiiwan sa huli. Kung ako ang tatanungin. Tugon ni Paul habang hinahawakan ang dulo ng daliri ni Althea. Sa katunayan, ikaw ang lagi nangunguna sa isipan ko. Kahit nasa gitna ako ng mahalagang meeting. Baka marinig tayo ng mga katulong o ni Isa. Bulong ni Althea na tila natatakot sa tingin. Mabait si Isa sa akin. Ayokong isipin niya na tinatraidor ko ang tiwalang binigay niya. Tumayo si Paul at humarap sa kanya. Ang anino nito'y bumabalot sa maliit na katawan ni Althea. Hindi ito pagiging traidor. Kung ang nararamdaman ay totoo. Minsan, ang tadhana ay mapaglaro. Ipinakilala ka niya sa akin sa maling panahon. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw ang nagbibigay ng kulay sa boring kong buhay. Pero asawa mo siya, Paul. Sabi ni Althea habang tumatayo din at pilit na umiiwas sa titig ng lalaki. Siya ang nagpundar ng lahat ng ito. Siya ang dahilan kung ba't nandito tayo ngayon. Alam ko. At nagpapasalamat ako sa kanya. Sagot ni Paul na may halong inis sa boses. Pero hindi sapat ang pera at ari-arian para mapunan ang kailangan ng isang lalaki. Kailangan ko ng lambing. Kailangan ko ng pakiramdam na ako ang bida. Hindi lang basta partner sa negosyo. Humakbang palapit si Althea. Sapat na para maramdaman ni Paul ang init ng hininga nito. Kung ganun po, anong kailangan kong gawin para gumaan ang pakiramdam niyo? Manatili ka lang sa tabi ko, Thea. Yun lang ang hiling ko. Ang malaman na may isang tao rito na nakakaintindi sa akin na higit pa sa numero at kontrata. Ayos na. Sa loob ng bahay, katatapos ng ni Isa sa kanyang trabaho, naglakad siya patungo sa terrace para tawagin ang dalawa para sa hapunan. Mula sa malayo, nakita niya ang magkadikit na anino ni Paul at Althea sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita niya ang dalawa na nakatayo at tila ba nag-uusap. Ang kanyang puso ay bahagyang kumurot. Isang instinct na pinili niyang isang tabi.
dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa at tiwala sa kaibigan. Paul, Thea, handa na ang dinner. Tawag ni Isa sa balkonahe at pilit pinasisigla ang kanyang boses. Mabilis na lumayo ang dalawa sa isa't isa. Papunta na kami, darling. Sigaw ni Paul pabalik, habang si Althea naman mabilis na pinulot ang kanyang libro at inayos ang kanyang buhok. Habang naglalakad pabalik sa loob, bumulong si Althea kay Paul. Kailangan natin mag-ingat. Ayoko mawala lahat na meron ako ngayon dahil lang sa isang pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Sagot ni Paul na may kasamang makahulugang ngiti. Sa hapagkainan, naging tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kubyertos ang maririnig. Pinagmamasdan ni Isa ang dalawa. Pilit na hinahanap ang anumang bakas ng pagbabago. Thea, kamusta pag-aaral mo ng basics ng real estate? Gusto ko sanang isama ka sa susunod kong trip sa South para makita mo kung paano tayo makapag-negotiate sa mga local owners. Mabuti naman, Isa, marami na ako natututunan. Sagot ni Althea nang hindi tumitingin ng direkta sa kaibigan. Salamat sa lahat ng opportunities na binibigay niyo sa akin, ha? Walang anuman, Thea. Gusto ko talaga magkaroon ka ng sarili mong career para hindi ka na umasa sa kahit kanino. Gusto ko maging matatag ka rin na isang babae katulad ko. Sabi ni Isa na may tapat ng ngiti. Salamat, Isa. Sisiguraduhin ko hindi ko kayo bibiguin. Tugon ni Althea pero sa ilalim ng mesa, nararamdaman niya ang kamay ni Paul na humahawak sa kanyang tuhod. Hindi kumibo si Althea. Hinayaan niya lang ang haplos ng lalaki habang nagpapatuloy sa pagkain. Sa bawat subo niya tila ba mas sumasarap ang lasa ng kagustuhan niyang magtaksil. Ang mga sumunod na araw, tila isang naging magulong sistema para kay Isa dahil naging lunod siya sa blueprint at pakikipagnegosasyon sa mga banyagang investor. Hindi niya namamalayan ang mga halimaw na binuo niya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Masyado ka naman nagpapakapagod sa paglilinis, Althea. Panimula ni Paul habang nadadatnan ng dalaga sa library. Saktong kalalabas lang ni Isa para sa isang overnight business trip. May makakatulong naman tayo para gawin yan. Gusto ko lang maging kapaki-pakinabang dito, Paul. Nahihiya na ako sa kabutihan niyo. Sagot ni Althea habang maingat na nagpupunas ng alikabok sa mga libro. Lumapit si Paul at hinawakan ng kamay ni Thea na may hawak na basahan. Huwag ka mahiya sa akin. Sa totoo lang, ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bahay na ito kapag wala si Isa. Masyado siyang seryoso. Masyado abala sa pera. Tumingin si Thea ng diretso sa mga mata ni Paul. Ang kanyang labi ay bahagyang nakabuka. Pero siya ang asawa mo. At isa lang akong hamak na taga-probinsyang kaibigan niya. Ang pagkakaibigan may hangganan, Althea. Pero ang atraksyon, hindi yan napipigilan. Gusto kita. Bulong ni Paul bago tuluyang isinandal siya sa bookshelf. Noon pa simula nang pumasok ka sa pinto ng bahay na ito. Hindi na nanlaban pa si Althea. Sa halip dahan-dahan niyang binitawan ang basahan at pinulupot ang kanyang braso sa leeg ni Paul. Kung ganon, patunayan niyo sa akin na mas mahalaga ako kesa sa kanya. Sa mismong library, kung saan madalas magtrabaho si Isa, nangyari ang pagtataksil ni Althea bilang kaibigan. Ang bawat halik ay tila isang laso na masarap lunukin. At ang bawat haplos ay nagbuburas sa alaala ng utang na loob ni Althea. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pagsasalo. Dahil sa lumalaking kumpanya ni Isa, halos 3 beses sa isang linggo kung lumuwas ito sa malalayong probinsya para sa site inspection. Ang bawat pag-alis ng sasakyan ni Isa sa gate, hudyat para maging malaya sina Paul at Althea. Wala na siya. Nasa airport na raw. Sabi ni Paul habang pumapasok sa kwarto ni Althea isang tanghali. May 3 araw tayo para sa atin. Sigurado ka bang di siya biglang babalik? Matalas ang pakiramdam ni Isa. Sabi ni Paul habang pumasok sa kwarto ni Althea isang tanghali.
Masyado siyang bilib sa sarili niya para magduda sa akin. At masyado siya nagtitiwala sa'yo dahil akala niya wala kamuwang sa mundo. Habang lumilipas ang ilang linggo, naging mas mapangahas ang dalawa. Hindi na sila basta-basta gumagawa ng mga bagay na nasa loob lang. Minsan, kahit sa dining table, naglalambingan sila habang naghihintay ng dinner. O kaya naman sa swimming pool sa gitna ng tirik na araw, habang ang mga katulong ay abala sa likod bahay. Ang bawat sandali sa kanila, habang magkasama, puno ng kapusukan na tila ba sinusubukan nilang bawiin ang lahat ng oras kapag hindi sila magkasama dalawa. Ba't parang hindi ka man lang natatakot, Althea? Tanong ni Paul isang gabi habang magkatabi silang nanonood ng sine sa home theater. Suot ni Althea ang isa sa mga silk robe na pagmamay-ari ni Isa. Bakit ako matatakot? Binigay niya na sa akin ng lahat, diba? Sabi niya, ang bahay niya, bahay ko na rin. Ang mga gamit niya, gamit ko rin. Siguro pati ang asawa niya para sa akin na rin. Tumawa si Paul at mas sinigpitan ng yakap sa babae. Ang tindi mo rin pala mag-isip. But I like it. Mas gusto ko ang babaeng alam ang gusto niya kaysa sa babaeng puro negosyo ang laman ng utak. Sa buong buwan na yon, ang pagtataksil ay naging routine na. Tuwing uuwi si Isa, magkukunwari sila maayos ang lahat. Magluluto si Althea ng paboritong ulam ni Isa, habang si Paul naman, magkukwento tungkol sa peking meeting na pinuntahan niya. Pero sa ilalim ng mesa, ang kanilang mga paay magkadikit. Nagpapalitan ng lihim na senyales ng kanilang nakaraang gabi. Isang hapon, habang si Isa ay nasa isang conference call sa kabilang kwarto, pinasok ni Paul si Althea sa laundry room. Ang ingay ng washing machine na nagsilbing tabing ng kanilang ungol at mabilis na paghinga. Masyado tayo malapit sa kanya, Paul. Baka marinig niya tayo. Saad ni Althea habang nakasandal sa mainit na makina. Yan ang masarap, Thea. Ang panganib na mahuli niya tayo. Ramdam mo ba ang takot at ang sarap habang magkasama tayo? Hindi nila alam. Ang bawat oras na abala si Isa ay hindi lang para sa pera. Bagaman wala siyang direktang ebidensya, nagsisimula na siya makapansin ng maliit na bagay. Ang amoy ng ibang pabango ni Paul sa unan. Ang pag-iwas ng tingin ni Althea at ang biglang pagbabago ng aura sa loob ng kanyang sariling mansyon. Ang bawat kapusukan ni Paul at Althea. Isang apoy na bagaman maliit ay unti-unti nang nasusunog sa tabing na nagpoprotekta sa kanilang lihim. Isang hapon, habang si Isa ay nasa isang mahalagang board meeting sa Makati, nagpasya si Paul na ilabas si Althea sa isang mamahaling resort sa Tagaytay. Suot ni Althea ang isang designer sunglasses ni Isa at ang paborito nitong white summer dress na kinuha niya sa closet nang walang paalam. Sigurado ka bang hindi tayo makikita dito ng mga business partners niya? Tanong ni Althea habang nakasandal sa balikat ni Paul at tinatanaw ang bulkang Taal. Masyadong sikat ng lugar na to. Huwag kang mag-alala, Thea. Alam ko nasa kabilang dulo ng mundo ang isip ni Isa ngayon. Sagot ni Paul sabay abot ng baso ng cocktail sa dalaga. At kung makita man niya tayo, edi sasabihin ko pinasyal kita dahil stress ka sa probinsya. Masyado siyang bilib sa akin para magduda. Bagay ba sa akin ang dress na to? Tanong ni Althea habang umiikot sa harap ni Paul. Parang mas bagay ito sa akin kaysa sa kanya, di ba? Masyado siyang matigas manamit. Parang laging pupunta ng gera. Mas bagay sa iyo ang lahat ng pag-aari niya. Saad ni Paul bago dahan-dahang hinaplos ang bewang ni Althea sa gitna ng maraming tao. Dahil sa iyo, nagkakaroon ng buhay ang mga bagay na dati, malamig lang. Sumunod na gabi, habang si Isa ay kailangan mag-overnight sa isang site visit sa Tarlac, dinala ni Paul si Althea sa isang sikat na bar sa BGC. Doon, hindi na sila nagkunwaring magkaibigan lang. Sa gitna ng malalakas na tugtog at makukulay na ilaw, malaya silang naghahalikan at nagsasayaw
na tila pa wala silang tinatraydor na tao. Gusto ko ang ganitong buhay, Paul. Sabi ni Althea habang nakikipagsabayan sa ritmo ng kanta. Gusto ko ang pakiramdam na ako ang reyna ng gabi. Hindi lang yung laging nakasunod sa likod ni Isa na parang buntot. Maghintay ka lang, Althea. Malapit na nating makuha ang lahat. Kapag naayos ko na ang mga papeles, hindi mo na kailangan magtago sa kanyang anino. Tayo na ang magpapatakbo ng lahat. Habang pabalik sila sa mansyon, madaling araw na, pinatigan ni Althea ang sasakyan sa isang park. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, muli silang nagpalitan ng mapusok na pangako. Paano ko malaman niya to? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay may halong kaba pero puno ng panunukso. Hindi niya malalaman hanggat di natin gustong malaman niya. Masyado siyang abala sa pagpapayaman para mapansin na ang kayamanang iniingatan niya ay dahan-dahan ang lumilipat sa mga kamay natin. Sa bawat gala nila, sa bawat kain sa mamahaling restaurant gamit ang credit card ni Isa, at sa bawat pagsuot ni Althea ng mga gamit ng kanyang kaibigan, unti-unti nang nabubura ang takot sa kanilang mga puso. Napapalitan nito na isang uri ng entitlement. Ang paniniwalang mas karapat dapat sila sa buhay na meron si Isa. Ang bawat tawa sa likod ni Isa ay tila ba isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanilang konsensya. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ni Isa ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kaba sa kanyang dibdib. Galing siya sa isang mahalagang meeting sa Clark. At dahil sa kasama ng panahon, nagpa siya siyang kanselahin ang kanyang overnight stay. At umuwi na lang para sorpresahin sina Paul at Althea. May bitbit pa siyang pasalubong na paboritong kakanin ng dalawa. Isang simpleng galaw ng pagmamahal para sa kanya. Pagdating sa tapat ng mansyon, napansin niyang patay ang karamihan ng mga ilaw, maliban sa master's bedroom, at ang silid na ibinigay niya kay Althea. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang sariling susi. Ang bawat pag-ikot ng lock ay tila ba humihingi ng paumanhin sa katahimikan ng gabi. Paul, Thea, nandito na ako. Aniya, pero walang sumasagot. Naglakad siya paakyat ng grand staircase. Ang kanyang takong ay lumikha ng mahinang tunog sa carpeted na sahig. Habang papalapit siya ng kanyang sariling silid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya. Isang malambing at mapusok na tawa na hindi nanggaling sa kanya, kundi kay Althea. Nanigas si Isa sa tapat ng pinto. Ang kanyang kamay na may hawak na pasalubong, nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sapat lang para makita ang loob ng silid na naging saksi sa 7 taon ng kanyang pakikipagsama kay Paul bilang asawa. Doon sa gitna ng kanilang kama, nakita niya ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Si Paul, ang asawa niyang akala niya'y katuwang sa lahat, nakayakap kay Althea. Ang kanyang kababata ay babaeng pinulot niya sa putikan at binihisan na magarang damit. Nakapatong sa dibdib ng kanyang asawa. Suot ang silk robe na regalo pa ni Paul kay Isa nung huling anibersaryo nila. Sabi ko naman sa'yo, hindi siya darating eh. Sabi ni Althea habang hinahalikan ng leeg ni Paul. Masyado mahal ni Isa ang pera para iwan ang meeting na yon. Huwag na natin pag-usapan si Isa. Tugon ni Paul at ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa na hindi kailanman narinig ni Isa. Sa'yo lang ang gabi na to, Althea. Sa'yo lang ang lahat ng ito. Hindi na nakapagpigil si Isa. Binitiwan niya ang bitbit na pasalubong at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang kanyon na bumasag sa kanilang mundo. Mabilis na nagkanya-kanya ng balot ng kumot ang dalawa at ang mga mata nila'y nanlalaki sa gulat at takot. Surprise! Sabi ni Isa. Ang boses niya, hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig na kailaliman. Mukhang masaya ang party niyo habang wala ang may-ari ng bahay.
Isa, let me explain, mali ang iniisip mo. Sigaw ni Paul, habang nagmamadaling nagsuot ng roba na tila ba may gagawing paliwanag matapos niya makita ang ganitong eksena. Anong mali kong iniisip, Paul? Tanong ni Isa habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Althea. Nakikita ng dalawang mata ko ang pagtataksil niyo sa mismong kama ko. Nakikita ko ang kaibigang kinupkup ko na parang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa asawa ko. Ang ulan sa labas ay hindi tumitigil. Kasing bagsik ng bawat luhang pinaalis ni Isa sa kanyang pisngi. Hindi siya umiiyak dahil sa panghihinayang sa lalaking nasa harapan niya, kundi sa galit na hinayaan niyang makapasok ang isang ahas sa sarili niyang mansyon. Sa harap niya, hindi man lang nag-abalang magbihis ng maayos sina Paul at Althea. Sa halip ng kahihiyan, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa labi ng matalik na kaibigan. Bakit, Isa? Ba't ganyan ka makatingin? Hamon ni Althea habang dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang, puno ng pangungutya. Dahil ba sa dumi ng tingin mo noon sa akin? Hindi mo inakalang kaya kong higitan ng bango mo? Nakakasuka ang awa mo. Tuwing binibigyan mo ako ng luma mong damit, para mo na rin sinasampal sa akin na pulubi ako. Pero tignan mo ngayon, ang suot ko ay ang mismong init ng asawa mo. Hindi naman nakakaawa ang tingin ko si Althea. Minahal kita bilang kapatid. Pero tama ka, nagkamali ako. Hindi pala kita dapat binihisan. Dahil kahit anong balot sa'yo ng isang sutla, amoy putik ka pa rin. Tumawa ng malakas si Paul. Isang tawang tila ba wala nang kahit anong pinagsamahan. Huwag mo nang idaan sa panglalait, Isa. Tanggapin mo na lang na sa boardroom ka lang magaling. Si Althea, siya ang kailangan ko. Kapag kasama kita, para ako nakikipag-usap sa calculator. Malamig. Puro numero, puro plano. Pero si Althea, ramdam ko ang buhay. Ramdam ko na ako ang lalaki. Hindi mo kayang ibigay yon dahil masyado ka mataas. Mataas? Mataas ako dahil ako ang nagtayo ng pundasyong tinatayuan mo ngayon. Paul, wala kang silbi kung wala ang pirma ko. At ikaw, Althea, ang inggit mo ang lalamon sa'yo. Kala mo ba? Nakuha mo na ang ginto? Tanga! Basura ang kinuha mo. Basurang itinapon ko na at bagay na bagay kayo sa isa't isa. Magsalita ka hanggat gusto mo, Isa. Talaga, magsasalita ako. Umayos naman na upo si Althea habang hinahaplos ang pisngi ni Paul sa harap ng babae. Pero sa dulo ng araw, ako ang matutulog sa kama mo at ikaw ang matutulog sa alaala na isang buhay na ninakaw ko na. Mas masarap pala ang lasa ng tagumpay kapag alam kong galing ito sa'yo. Tignan natin. Tignan natin kung gaano kasarap ang tagumpay kapag nagsimula ng mabulok ang lahat ng hinahawakan nyo. At tandaan nyo ito, ang perang ninakaw nyo. Hindi magdadala ng yaman yan, kundi kamatayan ng bawat pangarap nyo. Bitbit ang kanyang bag at ilang gamit na mahalaga sa kanya. Lumabas si Isa sa gitna ng malakas na ulan. Paglabas niya ng gate, isang itim na sasakyan na nakatigil. Bumukas ang pinto at lumabas si Michael Valiente, ang kanyang business strategist na matagal nang nagbabantay sa bawat kilos ni Paul. Sabi ko na nga ba mangyayari to? Sabi ni Michael habang pinapayungan ng basang-basang si Isa. Huwag kang mag-alala, hindi ka talunan ngayong gabi. Sumakay si Isa sa loob ng sasakyan. Pinalis ang basa sa kanyang braso. Ninakaw nila lahat, Michael. Ang asawa ko, ang kaibigan ko, pati ang pinaghirapan kong yaman. Ang kapal na mukha nilang magsaya sa harap ko pagkatapos nila akong traderin. Hindi sapat ang demanda dito. Gusto ko sila makitang gumagapang. Humarap si Michael sa kanya. Ang kanyang aura ay biglang naging madilim at misteryoso. Kung di natin sila madaan sa korte, dahil naging tuso sila sa dokumento, may ibang paraan para bawiin ang nararapat sa'yo. May mga koneksyon ako sa probinsya, Isa. Mga taong hindi gumagamit ng batas ng tao.
kundi batas ng kabilang buhay. Kung gusto mo sila makita mabulok ng buhay, kasimbulok ng kanilang kaluluwa, may ritual tayong pwedeng gawin. What do you mean? Kulam? Bulong ni Isa. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng matinding determinasyon. Gusto ko sila makitang malugi. Gusto ko ang bawat negosyong hawak nila maging abo. Isang matinding sumpa. Sagot ni Michael. Ang bawat piso ninakaw nila sa'yo, magiging malas. At ang balat na pinagmamalaki ni Althea, unti-unti yung mabubulok, magsusugat, maglalana. Hanggang sa hindi na siya kayang tignan ni Paul. Are you ready for this, Isa? Because once we start, there's no turning back. Tumingin si Isa sa bintana ng mansyon, kung saan nakita niya ang silweta ni Paul at Althea na nagtatawanan, habang may hawak na baso ng wine. Ang kanyang puso na dati puno ng pag-unawa, tuluyan na naging matigas na bato. We can do that, Michael. Gusto ko silang mahirapan. Gusto ko maranasan nilang impyerno habang humihinga pa sila. Gusto ko bawat haplos nila sa isa't isa maging sugat at bawat tagumpay nila maging lason. Mabuting desisyon. Simulan natin ang ritual. Bukas na bukas din. Mararamdaman nila ang perang ninakaw nila ay magiging simula ng kanilang kalbaryo. Habang humaharurot ang sasakyan palayo ng mansyon, naiwan ang halakak ni Paul at Althea sa loob. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila'y binibilang na ng tadhana. Ang karma, hindi na lang basta salita, ito ay may anyo na. At ito'y dumarating sa pamamagitan ng isang ritual na walang pinipiling patawarin. Si Isa hindi na biktima. Siya na ang magpapatakbo ng madilim sa hostisyang ito. Ang gabi tila mas lalong dumilim, habang ang sasakyan ni Michael ay dahan-dahang binabaybay ang isang liblib na daan patungo sa isang lumang bahay sa labas ng lungsod. Sa loob, nananatiling tahimik si Isa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ng pangungutya ni Althea at ang malamig na pagbaling sa kanya ni Paul, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tila mga sugat na ayaw tumigil sa pag-agos ng dugo. Sigurado ka na ba talaga dito, Isa? Tanong ni Michael habang itinitigil ang sasakyan sa harap ng isang gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Kapag pumasok tayo sa loob, wala nang balikan. Ang galit mo'y magsisilbing mitsa ng ritual na ito. Hindi na magbabago ang isip ko, Michael. Gusto ko maramdaman nila ang bawat hapdi na nararamdaman ko ngayon. Gusto ko makita kung paano sila uubusin ang sarili nilang kasakiman. Bumaba sila ng sasakyan at sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at balat na tila tuyong dahon. Pumasok sila sa isang silid na tanging mga kandila lang ang nagbibigay ng liwanag. Ang amoy ng insenso at ng tuyong damo ay nanunuot sa bawat sulok. Nagbibigay ng isang mabigat na pakiramdam na tila ba may ibang presensya sa paligid. Ibigay mo ang mga gamit na nakuha mo sa kanila. Utos ng matanda sa malalim na boses. Inabot ni Isa ang isang panyo na may bakas ng pabango ni Althea at ang isang ballpen na madalas gamitin ni Paul sa opisina. Inilapag ng matanda ang mga ito sa isang tanso na mangkok, kasabay ng ilang kakaibang ugat at itim na pulbos. Nagsimula itong bumulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Isa. Habang ang apoy ng mga kandila ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang boses. Ang bawat pisong ninakaw ng mga hayop na yan, gusto kong maging abo sa kanilang mga kamay. Yun ang mga salitang inulit na matanda, habang unti-unting sinusunog ang mga gamit. Ang bawat kasunduan na pasukin nila, mauuwi sa demanda at pagkalugi. Ang mga balat na pinagmamalaki, magsisimulang masunog kahit na nabubuhay pa sila. Habang nangyayari ang ritual, sa kabilang dako ng lungsod sina Paul at Althea ay nagdiriwang sa loob ng mansyon. May hawak sila mga baso ng mamahaling alak. Nagtatawanan
habang pinaplano ang kanilang unang official project gamit ang pera ni Isa. Sa wakas, Paul, atin na ang lahat. Sabi ni Althea habang humihilig sa balikat ng lalaki. Wala na ang Apple na si Isa. Bukas na bukas pipirmahan natin ang deal para sa bagong hotel sa Tagaytay. Cheers to that, my queen. Sagot ni Paul sabay halik sa noo ng dalaga. Pero habang inililipat ni Paul ang kanyang labi kay Althea, biglang napaaray ang babae. Aray, Paul, dahan-dahan naman. Ba't parang hapdi ng balat ko? Tinignan ni Paul ang braso ni Althea. May isang maliit na mapulang pantal doon. Tila kagat ng insekto pero kulay ube ang paligid nito. Baka dahil lang sa ulan kanina, Thea. Huwag mong pansinin, mawawala din yan bukas. Hindi nila alam sa bahay ng matanda. Tinutusok ni Isa ang isang karayom sa isang itim na manika na binalutan ng panyo ni Althea. At sa bawat tusok ni Isa, lalong tumitindi ang kate at hapdi sa balat ng dalaga. Ang kanyang mga mata nanlilisik. Tila ba sa bawat pagbaon ng karayom, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kaligayahan ng mga traidor. Ito? Para sa bawat gabing pinatuloy kita sa bahay ko. Aniya habang itinutusok ang karayom sa bahagi ng mukha ng manika. At ito naman ay para sa bawat kontratang ninakaw niyo sa akin. Kinabukasan, maagang nagising si Paul dahil sa isang tawag mula sa kanyang bank manager. Ang kanyang mukha ay binalot ng kaba nang marinig ang balita. Anong ibig mo sabihin na under investigation lahat ng transfer accounts ko? Sigaw ni Paul habang naglalakad pabalik-balik sa kwarto. Legal ang lahat ng dokumentong pinasa ko. Hindi pwedeng i-freeze ang funds para sa bidding ngayong hapon. Pasensya na, Sir Paul. Pero may nakita kami mga discrepancies sa mga pirma. Sagot ng manager bago ibaba ang telepono. Nagising si Althea sa sigaw ni Paul. Pero imbes na makatulong, napasigaw din siya na makita ang sarili sa salamin. Ang maliit na pantal kagabi, naging malalaking sugat na ngayon at tila ba nagnanaknak. Kumalat ito mula sa braso hanggang leeg. Paul, ano nangyayari sa akin? Hiyaw ni Althea habang pilit na kinakamot ang kanyang balat na unti-unti nang naglalana. Ba't ganito ang mukha ko? Ang hapde, ang kate! Tumingin si Paul sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Isa mula sa malayo ang simula ng katapusan. Ang paghanga sa mga mata ni Paul, napalitan ng pandidiri habang pinagmamastan ang nagbabagong anyo ng babaeng akala niya kanyang paraiso. Habang si Isa, nakaupo sa opisina ni Michael, pinagmamasdan ng mga real-time reports ng pagbagsak ng stocks ni Paul. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ritual ay gumagana, at ang impyernong hiling niya para sa mga ito ay dahan-dahan na nagiging katotohanan. Sa bawat paghinga nila. Nakatayo si Isa sa malawak na balkonahe ng penthouse ni Michael. Nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila mga munting brilyante na nagkakalat sa dilim. Malamig ang simoy ng hangin, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na siya nanginginig. Sa loob ng silid, naririnig niya ang mahinang pagpindot ni Michael sa keyboard ng kanyang laptop, abala sa pagsasaayos ng huling detalye ng kanilang susunod na hakbang. Tapos na ang draft petition ng nullity of marriage, Isa. Panimula ni Michael habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ginamit namin na ebidensya ng adultery of abandonment of marital obligations. Habang nilalabanan natin sila sa aspeto ng kulam, kailangan din nating siguraduhin na sa mata ng batas, wala ka ng koneksyon sa lalaking yun. Inabot ni Isa ang tsaa. Ang kanyang mga daliri ay dumaan ng bahagya sa kamay ni Michael. Thank you, Michael. Gusto ko munang linisin ang pangalan ko sa legal na paraan. Ayoko may kahit anong duming maiwan bago tuluyang talikuran na nakaraan. Gusto ko kapag humarap na ako sa bagong yugto ng buhay ko, wala na akong bit-bit na apelyido niya. Tama yan. Sagot ni Michael at pinananatili ang isang magalang na distansya, pero hindi agad inalis ang kanyang mapagmalasakit na tingin. Hindi kita mamadaliin. Ang mahalaga ngayon ay maibalik ang dignidad mo. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong ito
Magsisilbing huling pako sa kabaong ng relasyon niyo ni Paul. Habang nag-uusap ang dalawa ng may kapayapaan, sa loob naman ng mansyon ay nagsisimula pa lang ang tunay na kalbaryo ni na Paul at Althea. Hindi pa umaalis si Paul, pero ang dating init ng kanilang pagmamahalan ay napalitan ng matinding takot at pandidiri. Paul! Ba't pati ang daliri ko nangingitim na? Hiyaw ni Althea mula sa loob ng banyo. Ang dati niya makinis na balat, puno na ng nagnanaknak na sugat. At ang masangsang na amoy ay hindi na kayang itago ng kahit anong pabango. Tulungan mo ako, dalhin mo ako sa ospital. Nakatayo si Paul sa labas ng pinto. Nakatakip ang ilong gamit ang panyo. Ano magagawa ko? Sinubukan ko ng gamitin ang credit cards pero lahat declined. Tinawagan ko ang bank manager, sabi niya naka-freeze ang lahat. May freeze order ang korte dahil sa kasong sinampa ni Isa. Wala tayong cash, Althea. Pero sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo atin na ang pera. Sigaw ni Althea habang pilit na lumalabas ng banyo. Ang kanyang muka'y puno na ng pantal na tila ba sinusunog mula sa loob. Huwag mo akong pandirihan, Paul. Ikaw ang may sabi na mas mahal mo ako kaysa sa kanya, di ba? Sabi ko yun na mukhang tao ka pa. Bulyaw ni Paul. Hindi mapigilan ang pagtaas ng boses dahil sa stress. Ngayon pati ang business partners ko ayaw na akong kausapin. Lahat ng deals na nilipat natin sa pangalan mo, isa-isang binabawi dahil sa fraud investigation. Nalulugi na tayo, Althea. Wala pang isang linggo pero ubos na agad ang credit natin. Hindi pwede mangyari to. Hikbi ni Althea pero ang bawat patak ng luha ay nagdudulot na matinding hapdi sa sugat sa kanyang pisngi. Gumawa ka ng paraan! Ibenta mo yung mga alahas na binigay mo sa akin! Sinubukan ko na kanina. Sabi ng pawn shop, peke raw ang karamihan sa mga yon. Niloko din ako ng supplier na pinagkunan ko. Isinusumpa ko. Tila ba lahat na mahawakan ko nagiging malas? Hindi nila alam ang bawat sigawan nila at ang bawat pagpatak ng nanas sa balat ni Althea, bahagi ng matinding karma na nagsimula lang sa isang ritual. Nararamdaman ko na nagsisimula na sila mag-away. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa mansyong yun kahit malayo ako. Sabi ni Isa habang nakatingin sa kawalan. Hayaan mo sila. Naubusin ang isa't isa. Ang legal na laban ay para sa iyong katahimikan. Pero ang nararanasan nila ngayon, yan ang kabayaran sa bawat panlulokong ginawa nila sa iyo. Humarap si Isa kay Michael. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang Michael na hindi laging nakatuon sa trabaho. Salamat sa paghihintay, Michael. Salamat sa hindi pagpilit sa akin na magmadali. Lagi ako nandito, Isa. Sagot ni Michael na may tapat ng ngiti. Kahit gaano pa katagal abutin ang kaso mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Handa ako maghintay hanggang sa handa ka na rin buksan muli ang puso mo nang walang takot at pag-aalinlangan. Naglakad sila pabalik sa loob ng penthouse. Magkatabi pero may sapat na distansya. Isang paggalang sa proseso ng paghilom ni Isa. Habang ang buhay ni Paul at Althea ay unti-unting nilalamon ng hapdi. Pangit na anyo at pagkalugi. Si Isa naman ay dahan-dahang bumabangon. Bit-bit ang bagong lakas at ang suporta ng isang lalaking handang itama ang lahat ng mali sa kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng opisina ni Michael ay puno ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakapagpagaan ng loob. Habang pinapanood ni Isa si Michael na seryosong nag-aayos ng mga huling ebidensya para sa kanilang legal na laban, naramdaman niya ang isang kakaibang titig mula sa lalaki. Isang titig na matagal na niyang napapansin, pero ngayon lang niya binigyang pansin. Bakit, Michael? May mali ba sa mga dokumento? Tumigil si Michael at hinarap niya ng buong tapat ang babae. Wala, Isa. Ang totoo niyan matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Noong binuo mo ang unang kumpanya mo, noong mga panahong hirap na hirap ka at si Paul ang laging nasa tabi mo para kumuha ng credit, nandun ako sa malayo. Pinapanood kita. Napakunot ang noo ni Isa. Anong ibig mo sabihin? Galit ako kay Paul.
Hindi lang dahil niloko ka niya, kundi pati na rin ako. Matalik kami magkaibigan noon at alam niyang gusto kita. Pero na makita ka niya, doon siya nagsimula magtaksil sa akin hanggang sa makuha ka niya. Aaminin ko, torpe ako noon. Kaya sa bawat gabi na nakikita ko siyang kasama ka, habang wala akong alam, na sinusulot ka na pala niya, nagbago ang buhay ko. Sa totoo lang, hiniling ko na sana ako na lang ang nasa tabi mo. Ako ang nakakaintindi sa bawat sakripisyo mo, Isa. Ako ang nakakita sa bawat puyat mo na hindi niya man lang pinahalagahan. Natigilan si Isa. Ngayon lang niya napagtanto na ang bawat payo ni Michael, ang bawat proteksyong ibinibigay nito sa kanya ay hindi lamang dahil sa trabaho. Huwag kang mag-alala, hindi kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo na bago pa man dumating ang pangkukulam o ang annulment, ikaw na ang reyna sa paningin ko. At kapag natapos na ang lahat ng gulo na ito, gagawin ko ang lahat para patunayan na ako ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Habang bumubuo ng bagong pag-asa sina Isa at Michael, ang mundo ni Paul at Althea ay tuluyan ng gumuho. Dahil sa takot na nagnanakdak na balat ni Althea at sa sunod-sunod na kamalasan sa negosyo, nagpasya silang pumunta sa isang kilalang albularyo sa isang liblib na baryo. "Tulungan niyo po kami, Apo." Pagmamakaawa ni Althea habang nakabalot ang buong katawan sa makapal na tela para itago ang nakakasulasok na amoy. "Lahat po ng hawakan namin halos nagiging abo at ang katawan ko parang kinakain ng uod habang buhay pa ako." Tiningnan sila ng matandang albularyo at agad na umiling. Ang tumama sa inyo, hindi lang basta sumpa. Ito'y ritual ng paghihiganti na pinatibay ng matinding galit ng taong inyong tinraidor. Ang bawat sugat sa balat mo, dalaga, simbolo ng bawat kasinungalingang binitiwan mo sa kanya. At ikaw, lalaki, ang bawat piso mawawala sa iyo ay kabayaran sa bawat luhang binigay mo sa nasaktan mo na taong yon. Wala na po bang paraan para bawiin ito? Tanong ni Paul habang nanginginig sa takot. Magbabayad kami kahit magkano. Ang tanging makakabawi nito ay ang taong nagpadala nito. Ngunit babala ko sa inyo na ang pusong pinatigas ng pagtataksil hindi madaling lumambot. Kahit anong dasal o kontra-ritual ang gawin ko, hindi ito tatalab dahil ang hustisya ng kabilang buhay nakapanig na sa kanya. Wala nang pagpipilian. Nagtungo sina Paul at Althea sa penthouse ni Michael. Hinarap sila ni Isa sa lobby. Kasama nito ngayon si Michael na nakatayo sa likuran bilang proteksyon. Nang makita ni Isa ang kalagayan ni Althea, ang nangingitim na muka at ang nanginginig na mga kamay at ang hapong itsura ni Paul, wala siyang naramdamang awa. "Isa, maawa ka please. Pawiin mo na yung ginawa mo. Hindi ko na kaya ang sakit. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabigla lang ako sa inggit." Isa, please, ibalik mo na yung mga accounts ko. Magsisimula kami muli. Lalayo na kami. Hindi na kami magpapakita sa'yo. Maawa ka sa pinagsamahan natin. Pinagsamahan? Ang tinutukoy mo ba yung 7 taon na niloko mo ko? O ang buwan na pinatuloy ko ang ahas na ito sa bahay ko? Isa, nagmamakaawa kami. Noong nagmakaawa ang puso ko, napalayasin niyo ako sa sarili kong pamamahay, nakinig ba kayo? Noong nagsasaya kayo sa kama ko habang nagtatrabaho ako para sa kinabukasan nating lahat, naisip niyo ba ako? Naawa ba kayo sa akin? Lumapit si Michael at inilagay ang kanyang kamay sa bewang ni Isa. Isang malinaw na mensahe sa dalawa. Tapos na ang oras niyo. Ang bawat hapdi na nararamdaman niyo ngayon, maliit na bahagi lang ng kabayaran. Huwag kayong hihingi ng awa sa taong pinatay niyo ang tiwala. Umalis na kayo. Hayaan niyo ang sarili niyo na mabulok sa mundong ginawa niyo. Dahil ako, nagsisimula pa lang sa buhay ko. Tinalikuran sila ni Isa at Michael. Iniwan ng dalawang traidor na humahagulhol sa sahig ng lobby. Habang paakyat sila sa elevator, tiningnan ni Isa si Michael at ngumiti ng bahagya. Ang mga sumunod na linggo, tila isang banayad na paghupa ng bagyo sa buhay ni Isa. Habang ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ni Paul at Althea,
Ang pagbawi ng kanilang mga ari-arian at ang hindi maipaliwanag na pagkakasakit ng dalawa naging bulong-bulungan sa mundo ng real estate. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Isa sa study room ng bagong unit na tinutuluyan, pumasok si Michael na may dalang baso ng gatas na may konting honey at isang platito ng paborito niyang kakanin na galing pang Bulacan. Gabi na, Isa. Tama na ang pagbabasa ng mga kontrata. Sabi ni Michael habang maingat na inilalapag ang pagkain sa gilid ng mesa. Alam ko naman di ka titigil hanggat di mo natatapos ang huling pahina. Pero kailangan ng utak mo ng pahinga. Napatingin si Isa sa gatas at sa kakanin. Pagkatapos ay kay Michael. Paano mo nalaman na gusto ko ng honey sa gatas ko kapag pagod ako? At ang kakanin na ito, bihira lang ang may alam kung saan ito nabibili. Ngumiti si Michael. Isang ngiting hindi pilit at puno ng kintab sa mga mata. Napansin ko noong mga panahon magkasama pa tayo sa legal meetings. Tuwing o-order ka ng kape, lagi mong tinitignan ng menu ng tsaa. Pero hindi ka umu-order. Dahil alam ko iniiwasan mo ang caffeine sa gabi. At tungkol sa kakanin, nabanggit mo minsan sa isang lumang interview na ito ang nagpapaalala sa'yo ng kabataan mo sa San Rafael. Di ko lang nakalimutan. Natigilan si Isa. Bigla niyang naalala si Paul. 7 taon silang magkasama pero hindi nito alam kung anong oras siya gustong uminom ng tubig at kung anong klaseng pagkain na nakakapagpagaan ang loob niya kapag stress siya. Ang tanging alam ni Paul ay kung kailan lalabas ang kanyang bonus, kung anong bagong relo at gadget ang gusto nila ipabili sa kanya, kapalit na isang sweet na halik at haplos. Si Paul, lagi lang siyang sweet sa akin, pero kailangan ko muna ibigay ang gusto niya bago ako mapansin. Akala ko nun, ganun talaga ang pag-ibig, na kailangan ko maging provider para mahalin. Umupo si Michael sa tapat niya, hindi lumalapit ng sobra, pero sapat para maramdaman ni Isa ang kanyang presensya. Ang tunay na pagmamahal, Isa, hindi nakabase sa kung anong kaya mo ibigay na material. Ito ay tungkol sa pakikinig sa mga bagay na hindi mo sinasabi. Alam ko na ayaw mo ng sobrang lamig na aircon. Kapag madaling araw, mas gusto mo magbasa ng libro kaysa manood ng telebisyon. At mas masaya ka sa simpleng paglalakad sa park kaysa sa magarbo at maingay na party. Doon lang na-realize ni Isa ang malaking pagkakaiba. Kay Michael, hindi niya kailangan magpanggap na malakas o maging tycoon sa bawat segundo. Ba't mo alam lahat ng yan? Dahil matagal na kita mahal, Isa. At kapag mahal mo ang isang tao, kinakabisado mo ang bawat detalye ng pagkatao niya, hindi ba? Hindi ang laman ng kanyang pitaka. Hindi mo kailangan bumili ng atensyon ko. Ibinibigay ko yun sa iyo ng kusa dahil karapat-dapat ka para doon. Dahan-dahang inabot ni Isa ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Michael. Walang halong pilit, walang halong takot. Isang simpleng pagdait ng balat na nagparamdam sa kanya na sa wakas, nahanap niya na ang tahanan na hindi niya nahanap sa loob ng 7 taon. Salamat, Michael. Ngayon ko lang naramdaman kung paano ang tunay na alagaan. Na hindi ko kailangan magbayad para lang mahalin. Habang magkausap ang dalawa, ng may lalim at respeto, sa kabilang dako ng lungsod naroon sina Paul at Althea. Sa isang maliit na kwarto, nag-aaway dahil sa huling bariyang natitira sa kanila, habang ang kanilang katawan ay patuloy na nilalamon ng hapdi at sumpa. Ngunit para kay Isa, wala na silang puwang sa buhay niya. Lumipas sa mga buwan na tila isang banayad na agos sa ilog, malayo sa ingay at pait ng nakaraan. Ang dating mansyon na puno ng lason, tuluyan ang naibenta ni Isa. At ang lahat ng proceeds ay binigay niya sa isang charity para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang paraan ng paglilinis na huling bakas ni Paul at Althea sa kanyang sistema. Sa pagitan ng legal na hearing para sa final na annulment at ang muling pagbangon ng kanyang kumpanya, si Michael ang nagsilbing anchor ni Isa. Isa, kailangan mo ng break. Hindi business trip, hindi site inspection. Tayong dalawa lang, sa Switzerland. Gusto ko makita mo ang snow na hindi galing sa freezer, ha? Napatawa si Isa. Ang unang tapat ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Switzerland, pero paano ang mga bidding sa Makati? Pinaubaya ko na yun sa team mo.
Sabi ko ang boss nila kailangan muna maging reyna ng sarili niyang bakasyon, no? Sa loob ng 2 linggo sa Zermatt, naramdaman ni Isa ang tunay na kalayaan. Doon sa ilalim ng tanawin ng Matterhorn, hindi siya ang real estate tycoon na kailangan laging matapang. Siya lang si Isa na nakasuot ng makapal na coat, masayang kumakain ng fondue at tawang-tawa habang tinuturuan ni Michael mag-ski kahit palagi siyang natutumba. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gitna ng dahan-dahang bumabagsak na snow, huminto si Michael at hinawakan na magkabilang kamay ni Isa. Alam mo, Isa, noong una kita makita sa isang seminar 7 taon na nakararaan, sabi ko sa sarili ko, ang babaeng ito kayang baguhin ang mundo. Pero ngayon habang kasama kita rito, napagtanto ko na sapat na sa akin na ako ang maging mundo mo. Dahan-dahang lumuhod si Michael sa gitna ng puting niebe. Isa, hindi kita kailangan dahil sa yaman mo. Kailangan kita dahil ikaw ang kukumpleto sa buhay ko. Will you marry me? This time for real. No lies, no greed, just us. Napaiyak si Isa, pero sa pagkakataong ito dahil sa kaligayahan. Yes, Michael. 1,000,000 times yes. Pagbalik nila sa Pilipinas, ang balita ng kanilang engagement ay naging usap-usapan. Pero malayo sa ingay ng media, isang pribadong kasalan ang binuo nila sa Garden Resort ng Tagaytay. Suot ang isang minimalist pero napakarikit na puting gown. Naglakad si Isa patungo sa altar ko sa naghihintayang nag-iisang si Michael na hindi mapigilan ang pagluha. Walang gaanong bisita, tanging mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, pinapangako ko na sa bawat takot mo, gagawin ko itong lakas upang tulungan ka at hindi hahayaang madapa. Pinapangako ko na hindi mo na kailangan maging provider para mahalin. Dahil sa piling ko ikaw ang pahinga. Michael, salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi yung binibilang ang maibibigay mo, kundi yung nagbibigay ng halaga sa kung sino ka. Michael, maraming salamat. Ngayon binibigay ko na sa iyo ang natitirang bahagi ng buhay ko ng buong buo. Matapos ang kasalan, habang nagsasayaw sila sa ilalim ng bituin, naitanong ni Isa ang isang bagay na matagal niya nang kinalimutan. Michael, balita ko, nasa kalsada na raw sina Paul at Althea. Naubos na raw lahat sa kanila. Hinigpitan ni Michael ang yakap sa kanya. Huwag mo na silang isipin, mahal. Ang sumpa nila ay ang sarili nilang konsensya. At ang mundong ginawa nila, hayaan mo na sila mabulok sa nakaraan. Ang mahalaga nandito tayo ngayon at nagsisimula sa isang bukas na puno ng pag-asa. Habang ang mag-asawa ay masayang nagdiriwang, sa isang madilim na eskinita 2 figura ang pilit na nagtatago sa dilim. Isang lalaking butot balat at isang babaeng balot na balot ang muka dahil sa sugat, namamalimos ng tira-tirang pagkain. Pero para kay Isa, ang kabanatang yun ay sarado na. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihigante, kundi tungkol sa isang reyna na nahanap ang kanyang tunay na hari sa gitna ng pagkawasak. Ito na ang dulo ng kanyang kalbaryo at ang panimula ng kanyang walang hanggang ligaya. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay napalitan ng halik at ang bawat sumpa naging isang biyaya. The End.